Magandang araw mga tagapakinig. Ako po si Cyril Drexel J. Pasiolco. At ako naman po, si Teo Pakuan. Sa episode na ito na pinamagatang Balik Nakaraan, ating tatalakayin ang isa sa mga mahalagang bahagi ng ating kasaysayan ng Pilipinas. Ating pag-uusapan ang mga naging buhay ng mga inang Pilipino noong martial law. Noong Setyembre 23, 1972, na ipinahayag ni Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, ito daw ay isang hakbang na nagbigay sa kanya ng halos walang limitasyong kapangyarihan. Ayon naman sa gobyerno, ito raw ay upang sugpuin ang komunismo at mapanatili ang kaayusan ng bansa. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, maraming mga Pilipino ang nakaranas ng pagmamalupit at paglabag sa karapatang pantao. May mga testimonya ang iilan na naging maayos naman daw ang takbo ng martial law, subalit mayroon namang nagsasabing hindi ito naging maganda. Ngayon, upang ating lubusang malaman ang mga naturang pangyayari, ating pakinggan ang mga naging panayam ni Miss Aisha Parr sa kanyang isinagawang panayam sa isang particular na tao na may alam sa nangyari noong martial law. Ano ang mga naalala mo noong panahon ng martial law? Naalala ko nung kinikwentuhan ako ng lola ko, sabi niya nagustuhan niya ang buhay ng martial law dahil naging peaceful noon. Base sa iyong karanasan, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas? Sabi niya sa akin, nung martial law naging maayos naman daw ang buhay nila kasi walang tambay dahil sa curfew. Dagdag pa niya, may mga truck ng bigas at nutriban na umiikot bawat street. Ano-ano ang mga naging aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? Kung tutuusin parang wala naman kasi base sa mga naging karanasan ng lola ko, bago siya mawala, naikwento niya sa akin na naging maganda naman ang buhay nila noon. Sunod naman ay ating pakinggan ang naging panayam din ni Mr. Benji Papa. Ang mga naalala mo noong panahon ng martial law? Nasabi sa akin ng lolo ko, hindi nila nagustuhan ng buhay noong martial law dahil naging magulo ang pamumuhay noon. Base sa iyong karanasan, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas? Base sa karanasan ng lolo ko, naging mahirap ang pamumuhay noon dahil sa hindi makataong pamamaraan. Ano-ano ang mga naging aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? Base sa mga natatandaan ko na naikwento sa akin ng lolo ko ay napakahirap noon ng pamumuhay kasi kahit sa ang sulok ng kalsada ay may mga bangkay na nakakalat. Ayon sa naging panayam ni Miss Aisha, maayos naman at maganda ang panahon noong martial law. May mga umiikot pa nga raw na truck na mayroong dalang pagkain. Malaking tulong ito lalo na sa mga mahihirap. Dagdag pa na dahil sa pagpapatupad ng curfew, nawala din ang mga tambay at tumahimik ang mga paligid. Ibang-iba nga ito sa mga kwento na narinig ko dati. Noong panahon daw na iyon ay maraming naganap na pananakit at paglalabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Tama ka dyan, partner. Gaya, gaya na nga lang ng paging panayam ni Mr. Benji, tila magulo at mahirap daw ang pamumuhay noong martial law dahil sa pamamaraang hindi makatao. Na kahit saan man daw sulok ng kalsada ay may nakikitang bangkay. Maaaring naranasan ng iba noong panahon na iyon ay maginhawa, maganda at tahimik. Habang ang iba naman ay itinuturing na ang martial law ay nagbigay sa kanila ng pasakit, pagsubok at kahirapan. Tama ka dyan, partner. Mahalaga na tignan din natin ng mabuti ang kabuong larawan ng panahon na iyon upang ating mas maintindihan ang kasaysayan at ang mga mahalagang aral na hatid nito. At dito na po nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga naging karanasan ng mga ilang mga Pilipino noong martial law. Huwag sana nating kalimutan ang mga aral na hatid nito. Hanggang sa muli, mga tagapakinig. Paalam!